Ngayong araw nga pala ay pinagluto ko ng almusal yung girlfriend ko. Pagkatapos kasi namin pumunta ng hospital kagabi ay nilagnat siya ngayon. Kaya kailangan ko siyang asikasuhin. Bale, nagprito nga lang pala ako dyan ng hotdog tsaka ng itlog. Tapos sinangag ko na din yung konting kanin na natira. Tapos nagsaing na din ako ng panibago. Niready ko na nga pala dyan yung lamesa na maliit. Tapos nilagay ko na dyan yung sinangag na kanin, tapos hotdog, itlog tsaka ketchup. Tapos naglagay na nga rin pala ako dyan ng tubig. Yan, kumuha ako ng tubig doon sa rep. Niready ko na nga din pala dyan yung gamot. Kumuha nga pala ako dyan ng Biogesic para sa lagnat. Para pagkatapos niyang kumain ay iinom na agad siya ng gamot para maginawaan siya. At syempre para gumaling na rin siya. At nung niready ko na yung kakainin niya at saka yung iinumin niyang gamot ay ginising ko na nga siya. Para makakain na siya at makainom na siya ng gamot. At pagkatapos ay pwede na ulit siyang magpahinga. Kagabi kasi pagka uwi namin galing hospital ay sinabi niya sa akin na papasok daw siya bukas. Kaso nga lang ngayong umaga ay napansin ko nga na may lagnat siya. Kaya sabi ko sa kanya kumain na siya at uminom ng gamot para kapag naging okay yung pakiramdam niya at kaya niyang pumasok ay papayagan ko siyang pumasok. At habang kumakain nga siya ay chinek ko nga dito yung mga gamot na binigay dun sa hospital. Kasi hindi niya natanong dun sa doktor kung paano ba iinumin yung mga gamot na binigay sa kanya. Kaya ang ginawa ko ay trinanslate ko na lang yung bawat reseta na nandun sa mismong gamot. So bali pan 3 days nga pala yung gamot na binigay sa kanya. Bali tig-siyam na piraso pala yun at 3 klase ng gamot. Bali 3 beses siya iinom ng gamot pagkatapos kumain ng almusal, tanghalian at ng hapunan. At nung malapit na nga siyang matapos kumain ay kumuha na ako ng tig-1 gamot dun sa iinumin niya. So bali 3 gamot yung iinumin niya plus yung Biogesic para sa lagnat. Kaya bali 4 na gamot yung iinumin niya. Nung na-ready ko na lahat ng gamot na iinumin niya ay pinagmamasdan ko siya habang kumakain. Buti na lang talaga nagkataon na day off ko. Kaya nabantayan ko siya. Kung nagkataon na hindi ko day off, yari talaga. Walang magbabantay sa kanya. Ang hirap talaga ng buhay dito sa abroad. Kasi kapag nagkasakit ka at walang magbabantay sa'yo, ikaw lang mismo talaga. Sarili mo lang talaga yung mag-aasikaso sa'yo. Kaya sa lahat ng mga kapwa ko OFW dyan, ingatan at pahalagaan natin ang sarili natin. Kasi yan ang puhunan natin dito sa ibang bansa. Kasi wag naman sana kung magkasakit tayo, baka mapunta lang sa pambayad sa hospital lahat ng mga kinita natin dito. Kaya dapat talaga ingatan at alagaan natin yung sarili natin. Huwag natin sasagarin yung sarili natin o yung katawan natin sa pagtatrabaho. Bigyan din natin ng pahinga ito. Lalo na kung matagal ka pa dito sa abroad, dapat mas lalo mong ingatan yung sarili mo. So yun lang mga bossing. So update nga pala, nakapasok nga pala yung girlfriend ko sa trabaho niya kasi naging okay naman yung pakiramdam niya. Yun lang mga bossing, maraming salamat sa panonood. Ingat tayo palagi. God bless everyone. Bye-bye.